Anyway, tingnan nyo, ito bumabaha. Umpisahan na natin, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makakapagpainit ng ulo natin lahat ito, mga kababayan. Gusto nyo po ba yung unahin natin ito? Anan ng mga Wala na pong ibang ginawa kundi puro batikos, puro kasinungalingan, puro nakabuka ang bunganga. Wala pong iba kundi si Harry Roque. Roque, gawin mo na kaya yung sinasabi mo. Sabi mo, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Gawin mo na kaya? Ano? Nako, ito ha. Ito, seryoso ako mga bossing ha. Totoo po, galing sa puso ko ito. Kung sakali po na umuwi si Roque, maipanalo niya yung kaso, mga kababayan. No? Matutuwa ho ako. Totoo, matutuwa po ako mga bossing. Bakit to? Kasi mga kababayan, merong pamilya pa din si Roque. May mga anak, may asawa na nag-aantay sa kanya. Yan din po mga stress din po yan. Ayoko nang may nai-stress mga kababayan eh. No, kahit nasabihin natin na puro dede lang ang alam ni Roque. Anak na tinapa si Edgardo Toledo, oh. Inumpisahan nyo na naman yung mga ganyang komento. Nababasa ko habang nasa kalagitnaan tayo eh, oh. Isipin tuloy ng mga manonood natin, puro dede lang ang alam ni Roque. Hindi, seryoso ho, mga kababayan. No? Ayoko nang may mga nai-stress na pamilya. Ayokong may mga nagkakahiwalay na mga pamilya. Gusto ko buo, masaya. No, kung maipanalo man ho ni Roque, mga kababayan, yung kanyang laban, masaya po ako dyan kasi mabubuo muli ang kanilang pamilya, magkakasama-sama muli ang kanilang pamilya. Ang problema ho dito kay kay Roque, mga kababayan, ay ayaw niyang labanan. No? Nagtatago, tinatalikuran, tinatakasan. Oh, hindi yaan ang solusyon sa kanyang problema. Kung siya naman no, mga boss chipamo sir, alam niya naman na siya ang nasa katwiran at alam niya naman na wala siyang ginagawang kasalanan, labanan niya, ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba PIA 1213? Hindi. Ang ginagawa ho niya, patago-tago. Oh, ang ginagawa ho niya, mga kababayan, tinatalikuran yung problema. Ngayon, eto, babanat na naman po. Dahil umaasa si Harry Roque na mapapabagsak niya ang gobyerno ng Pilipinas. Biruin mo, sabi niya, oh, doon sa kanilang pagtitipon doon sa Hong Kong, habang nasa hapagkainan daw sila, sabi ni Mami Pebs, di ba? Ni Pebbles Talakera, na magaling daw magpabagsak ng gobyerno si Harry Roque. Mismong sinabi daw ni Roque yun. Oh. Umaasa siya doon eh. Yun na lang ang inaasahan niya. Ayaw niyang harapin talaga yung problema niya. Na ang akala niya, pag bumagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, pag pumasok si Inday Sara Duterte, automatic na, kumbaga, wala na siyang kaso. Aarestuhin pa din yan kapag ka umuwi ka. No? Kailangan pa ding dinggin yung kaso na yun. Hindi pwedeng mabaliwala yun. Labanan at harapin mo. Yun ang dapat dyan. Kung matapos mo, manalo ka, masaya kami para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa misis mong nag-aantay sa iyo, at para sa mga anak mong nag-aantay sa iyo. Kaso nga lang ho, ayaw lumaban. Ito, panibagong kasinungalingan at panibagong pambubudol na naman sa Pilipino ang sasabihin. O, pakinggan nyo ho. briefly po, nagsalita po ang pamilya ni Paulo Tantoco at humihingi sila ng privacy dahil ang pagkamatay daw ng kanilang anak ay isang pribadong bagay. Dapat nga hindi nyo na ini-issue yan eh. Unang-una ho mga kababayan, unang-una ho, doon sa mga report ng police, doon po sa Los Angeles mga kababayan, wala naman po, hindi naman po nabanggit ang pangalan ng unang ginang eh. No? Wala naman din pong nabanggit na droga ang kinamatay nung tao. Ang ginawa po ng mga DDS, mga boss chief amo sir, dinagdagan po nila yung report at inilagay nila droga ang kinamatay. Biruin mo, patay na ho ha.
nagluluksa po yung pamilya, mga kababayan. Ginagamit pa din po ng mga kupal na mga DDS. Akalain mo yun? Di ba? Akalain nyo yun, mga kababayan? Oh, tuloy. Well, muli po, kami po ay nakikiramay sa pamilya. Lahat po tayo ay namatayan na. Alam natin na Kaya nga, hindi na kayo dapat gumagawa ng issue, hindi nyo na sinisira yung namatay eh. Dahil huyang mga yan, mga kababayan, yung paglalakip o pagdidikit nila doon sa matay o namatay o yumao, mga kababayan, na sinasabi nila na pag-addict ang kinamatayan, paninira pa din yun, hindi nyo na ginagalang yung namatay. napakalungkot yan. Alam natin ang pagluluksa na pinagdadaraanan ng mga namatayan ng mahal sa buhay. So my condolences to the Tantoco family. Pero hindi po ako naniniwala na pribadong bagay ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Manok ng tinapa. O sige, bakit? Unang-una, siya po ay nasa Estados Unidos kasama ng kanyang asawa na naglilingkod sa Malacanang Palace. Siya pala po ay undersecretary ng Office of the Social Secretary. O, sa trabaho. Di ba? Sa trabaho. Pero hindi pa din po natin hindi pa din po nila masasabi na pati po yung buhay pribado, mga kababayan, sakop ng trabaho. No? Tingnan nyo ho, sa mga social media, sa mga influencers, sa mga malalaking mga vlogger ho. Hindi ho ako kasama doon, ha? Yung mga talagang sikat na mga vloggers ho. Meron niyang mga eto yung channel ko para doon sa, kumbaga, para sa pangkalahatan, at eto naman yung channel ko para pampribado, o eto yung page ko, o eto yung Facebook ko para pampribadong gamit. Meron pa din ganun niya, Roque. Hindi porkit nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan all out na. Pag hiniling ng pamilya na pribado na lang po natin ito, no? Para po sa pagrespeto sa aming pamilya at doon sa yumao naming kaanak. Sundin nyo. Mahiya kayo. No, huwag kayong gumamit ng patay na. At naroon ang kanyang asawa on official mission kung saan kasama si Paulo Tantoco. Kaya po maski kayang-kaya naman bayaran ng mga Tantoco yung gastos papunta ng Amerika, maski pa sila ay naka-stay sa Beverly Hills Hilton, ang katotohanan po, ginamit ang pera ng taong bayan para dyan sa biyaheng yan. At, sabihin na natin, gamit ang pera ng gobyerno. Trabaho. Paano kapag katapos na yung trabaho at kailangan na pumanik at mamahinga na doon sa kanilang hotel, sa kanilang sa kanilang room? Private na yun, di ba? Iba na yun, labas na yun, hanggang doon sa trabaho lang. Sana ba kung nagmi-meeting sila habang yung tao biglang doon inabutan. Inabutan po si Paulo Tantoco habang nagmi-meeting, ganyan. Humihiling yung pamilya, no? Nasa loob naman ng oras, ng pribadong oras nila yun. Hindi naman pag sinabing, bumiyahe kayo, sagot ng gobyerno, no? Dapat yung 24 hours na yan, sakop yan. Kumbaga, hindi yan private ninyo. Wala kayong privacy dyan. Ito si Roque, kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Nagagalit tuloy si Jojo Cabarlo. May masabi ka lang na naman, Roque, puro kapalpak. Diba? ang biyahe nga po ay may kinalaman doon sa Manila International Film Festival kung saan marami rin mga artista ang naging kabahagi ng opisyal na delegasyon. So unang-una po, siya po ay kabahagi na isang delegasyon sa isang event na Ibig sabihin, yung 24 oras niya, kabahagi na nung delegasyon na yon. Kabahagi na nung mismong trabaho na yun. Wala bang pahinga time? At tingin ko, mga kababayan, base po doon sa mga ulat, pahinga time nung nangyari yun. naging opisyal dahil ito po ay isang proyekto ng First Lady, yung Manila International Film Festival dyan sa Los Angeles. At dahil nga ito ay kabahagi ng isang programa ng Office of the Vice President, ng Office of the First Lady, hindi Vice President, kanina kasi Vice President pinag-uusapan natin, malinaw po ginastos ang pondo ng Kabanang Bayan. At kapag meron pong nangyaring aberya
sa isang official function na pinaggastusan ng kaban ng bayan, yan po ay isang public matter. Pero hindi buo. Hindi buo. Hindi lahat yun. Merong ano yan, may me time pa din yan, Roque. No? Grabe naman yun. May karapatan talaga ang taong bayan na malaman ang katotohanan. O, ano ba sabi ng katotohanan, mga bossing? Ano po ba ang sabi sa mga police report? Namatay. No? Si Paulo Tantoco. Pero wala pong linabas, mga boss chief amo, sir, na namatay sa droga. Wala pong katotohanan na ang first lady po, mga kababayan, kasama doon sa dinadawit nila na gumagamit din. Yun po ang kasinungalingan, mga bossing. Ang police report lang po, namatay ganitong petsa, no? Doon sa hotel na ganito, ganitong oras. Wala po yung sinasabi nila na ang kinamatay daw po dahil po sa pagsinghot ng Coca-Cola.